naka-video ka. Smile kayo. Naka-video to. Uy, Edith. Uy, naka-video to. Melda. Nagpapasalamat po kami. Nandito si Pastor. Yes. Siyempre, ang ating bisita, si Arnie. Kasi si Birdie. Yeah. At nagpapasalamat din tayo siyempre kay Ate Gina. Yeah. So, I hope na maging masaya tayo, lahat ng mapapag-aralan, gamit natin sa araw-araw natin pamumuhay. At ako sa akin, gusto ko, mabago pa ako ng gusto, di ba? Ano talaga. Pero pasensya na kayo kasi talaga ako jolly. Sa huli, magti-tiktok tayo. Okay, kailangan talaga ready tayo kay Heidi kasi bigla-bigla. Pwede ko po. Salamat at good job. So sana, siguro, sinasabi ni Lord, sana palaging ganun. Kailangan ba palaging may COVID? Kailangan ba may pandemic? Diba? Kasi kahit na sino mayaman pa, nanalangin, kumapit, yun lang. At napatunayan natin yun. Sabi nga, EDSA, hindi mo maiisip na mawawalan ba ng sasakyan doon? Pero yun, napatunayan natin. Kaya yung ating pananalangin, yung ating connection. Sabi kasi, pagka ikaw, palagi ka nasasanay, nakikipag-usap sa Panginoon, mas mararamdaman mo yung lagi niyang sagot. Alam ko, nakikita natin yung mga signs, no? Sa pananalangin natin, meron tayong mga signs. Sabi nga ni Ate Melda, yung kausap lang siya ni Pastor, mas bilang yung nabunod niya. Hindi naman inabot sa kanya yun, kundi siya sumunod. Diba? So, ramdam natin. Praise God. So, bago po natin ibigay ang yung mga namimit kaming problema ni Pastor, nasasabi ko sa kanya, alam mo, Papa, may isang kanin na lang dito. Hindi ba Panginoon, magdala kami dito? Isang kanin na lang sa bawat local church sana, no? Salamat sa Panginoon. Nung nagsisimba kami sa Marikina, first time ko magsimba, ano na ako para nakikikulang, kumbaga Zimbabwe, gano'n. Pero nung dumating po ang mga pagsubok sa buhay, doon po yung starting point ng buhay ko na lumapit sa Panginoon. At sabi ko nga po, nag-focus din po kami sa mga apo. Sabi ko nga po, dapat makita din ng ating sa family yung testimony natin. Kasi mahalaga yun eh. Nakikita nila, nagbabasa ka ng Biblia, and yet, hindi makita sa buhay natin yung pagbabago. Yung pagbabasa po ng ating Biblia ay transformation sa ating buhay. At napakahalaga po. Yun po, sabi ko nga po, ang pakikipagnaig sa Panginoon ay may hope, katatagan ng ating buhay, at hindi
hindi po mahalaga kung ano yung mga panalangin natin, nakikita ng Panginoon yung nasa puso natin. At yun lang po, Gina. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na sa nanay ko po, hindi ko yun na-share kanina, ay very, very evident ang prayer sa kanya. Na siya po ay, dahil ang dulot po ng prayer ay kapanatagan. Yun po ang natutunan din natin. Kung kaya, nakikita ko po sa nanay ko, na alam niyo naman po ang kanyang kalagayan na siya ay peaceful. And siguro po, sa panalangin, siguro mahina yung isang oras sa gabi at sa umaga. So, I trust at we trust the Lord na ang kapayapaan mo sa Kanya ay nakikita at yun ay naidadalangin mo sa Diyos. So, do not underestimate the power of prayer. Alam ko, kailangan sundin yung molde o yung kulmahan ng acts o tasks na gusto mo acts. Pero sabi ko, Panginoon, halimbawa kung emergency, paano yun? Halimbawa, ma-accident na kayo o may mangyayari. Sasabihin ko pa ba, Panginoon, ganito, ganon. Hindi ba nasasabihin na, Panginoon, niligtas mo po kami. So, akala ko man hindi panalangin yun. Pero sa pag-aaral natin, short prayer yun. So, ang sabi ni Joanne kanina, pag tayo nananalangin, lalo natin nalalaman ng kalooban ng Diyos para sa atin. At sa pananalangin, yung mga mahal natin sa buhay, naalalating sila. Kaya, dito sa ating kanina, yung mga questions, may pang-personal, may para sa iba, corporate or intercessory prayer. Minsan po, sabi nga, naranasan niyo na ba yung pag-pray mo ko? Si Rinang Nena Puno, may nakarating sa akin pero hindi ko na-experience. So sinabi ko niya, ipanalangin mo ako right there and then, kasi sa telepono. So, paano ko kaya gagawin mo? Pero ang Diyos ko, susubukin ka talaga eh. Kung gusto mo talaga matuto at gusto mong gawin. So sa mga kapatid ko, yun yung pag-pray mo ko. Sa ating simbahan. Pero isi-share ko po, long ago, bago pa po ako naging active, ako po ay sinasagot na at ginagabayan ng ating Diyos. Amen. Bakit ko nasabi? Kasi po, ang panalangin ko dati, hindi masyadong intense. Sabi ko lang, Lord, ang dami kong gustong gawin, dami kong gustong paaralin. Pengi naman ng income. At gusto ko sana magkaroon ako ng angels. This is true. Angels. Alam niyo po ba yung angels? Burger? Sana kaya, magkaroon kaya ako ng isang gayon. Sabi ko naman siya. Sabi ko lang, kung nakikipag-usap ako sa Diyos, ganun lang eh. Hindi intense ang panalangin ko. Hindi with crying tears. Walang ganun. Basta Lord, pengi naman para yung aking goal sa aking mga pamangkin para meron siya income. Edi, sabi niya, agad-agad, just to die, in one day, may kumatok. As in, kumatok. Knock. Oh, bakit ka nandito? Di ba, di gusto mo magkaroon ng angels? Napaisip akong bigla. Okay? Narinig? Agad-agad ba to? Hindi ka nagbibiro? Sabi ko talaga, hindi ate, hindi ako. Oh, hindi ikaw. Kasama niya yung nagbebenta ng franchise. Ito, gusto niya agad-agad. Hindi ka nagbibiro, sabi ko. Kasi, interesado ako, pero pirmahan tayo. Agad-agad din. Pirmahan. Right there and then, nagkaroon ako ng share. Not the whole, but part of the angels. So, meron akong income para maigastos sa aking pagpapaaral. Yun lang po, napaka-simpleng pero yun niya, sinabi niya na, agad-agad sinasagot ka. Instant yun. So, thank you, Diyos na sana ipag-unawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. So, sa akin assign ang verse 9. Ano para sa iyo ang kaugnayan ng panalangin sa pagtuklas ng kalooban ng Diyos
sa buhay mo at sa buhay ng iglesia. Ang lalim, no? Oo, lalim. Ang lalim talaga. Example ko na lang sa inyo ang buhay ko ngayon. Kasi, for 20 years, nasa Avon ako as product safety engineer, senior product safety engineer. But, hulaan niyo yung edad ko. 50, 30, 49, 49. Lower! Lower! 31! Kasi parang ano lang ako, youth. 33. I was open na kasi ng retirement program. Kasi 3 years ago, I'm 63 doon. I'm retiring soon, February 16, which is my birthday kasi February, 63 na. Happy birthday! Oh, happy birthday! Wala ka, 63. So, nung 60, ganito, sumobra sila eh. So, audit findings yun sa HR eh. Kailangan pag-retirement program ka na, tingnan nila yan dapat yung buong file mo. Sa retirement program ka lang, kakausapin ka. Please, i-ano sa iyo, isasabihin na sa inyo ang retirement program. So, sa amin, ang retirement program is 60. But kung kailangan ka pa ng boss mo, pwede ka mag-extend. So, extend ako ng extend. Tapos, pero hanggang 70 pwede. Jesus ko naman, kulong-kulong na ako. Paano ba ako susundin ng mga tao? At saka mas maganda na mag-retire ka na alam nila ang itsura mo ganito pa kaysa naman hinihila na ako, ayaw ko pang mag-retire. So, alam nyo, nung una talaga, sobrang nagulat ako nung kinausap ako talaga. Boss ko, tapos yung mga HR, in-offer nila ang retirement program. Agad-agad, next year, tapos ka na. Ganun. Parang nabigla ako doon eh. Although, alam kong mangyayari, hinihintay ko lang siya, sabi ko, parang dapat ito, may mga ganito na. Kasi, nag-60 na ako eh, di okay lang. Tapos ang pag-kinausap ko doon, parang, naluhaan na lang ako eh. Hindi ako nagpahalata na syempre, ganun pa rin. Pero, sakit-sakit. Ang na ako, sabi ng boss ko, director yun, global kasi kami. So sabi niya, dapat wala kang tinanong, sabi niya. Tinanong ko lang po kung dire-diretso ang benefits kasi kung mag-extend ako, dire-diretso naman daw. Sabi niya, ba't hindi ka nagtanong? Wala, ibabagsak na ako talaga. Paano yun? So that time, itong verse 9 na to, ang aking dito is God's will. Yeah. No? God's will. Kasi bakit hindi ko masasabi ng God's will? Parang hinanda niya ako for the 3 years na yun. 60, tapos 63 ako. Hinanda niya ako eh. Unang-una, napagawa ko yung bahay. Diba? Naayos ko lahat dyan. So, unti-unti, natutulungan ko ang sarili ko. Natutulungan ako ng Diyos kung anong will niya. Kung anong kagustuhan niya. Pero mo, parang pandemic. Pandemic yan eh. Pero napaayos ko. So, yun ang kasagutan sa akin. Sabi ko, baka ito na to talaga. Ito na to. Talagang retirement ko na. Yung mayaman mo talaga sa nananalangin na maganda, di ba? Totoo yun, kasi nga sabi nga ko, hindi lang mo si Ate Lea, kasi ako rin karanasan ko rin mo yung yung pag tinawag kayo ng manalangin, nininervous na kayo kaagad. Yeah. Siya nga meron mga pagkakataon na hindi niya may iwasan, mananalangin siya, pero lumalaki yung ulo. Ewan ko kung nararamdaman niyo kasi nararamdaman ko rin mo yun. So, dahil po ang Marikina ay merong tinutularan na masarap manalangin, masarap pakinggan ang panalangin. So, mayaman ho at para ang Marikina dahil mayaman tayo sa magaling manalangin. At sinasabi rin mo dito na
sa aming pag-uusap na ang panalangin mo sa Diyos ay hindi lang ito nakakontain lang sa alas 3 ng hapon or alas 6 ng hapon. Ito po ay sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin kahit po kayo ay nakapila, kahit po kayo ay nasa sasakyan na naka-traffic, ito po ay mga pagkakataon na kayo ay mananalangin. At sa katanungan po, sinare po ni Mama Bel yung kanyang doon sa katanungan na anong kaugnayan ng panalangin sa pagbukas ng kalooban. Siya po ay yung pagkanta mo niya sa choir ay isang sagot sa panalangin yung araw na siya ay makakarating doon. Kasi ang sabi nga mo niya, hanggang siya ay malakas, siya ay maglilingkod. Ganon din ang share ni Ate Imelda. Doon sa kanyang pagiging sabi nga mo niya, sa accounting siya, may mga pagkakataon na talagang napakahaba na ng panahon, hindi pa rin siya nagbabalanse. Mananalangin siya, iintip siya, pag-isip niya, may kasagutan ng Panginoon. Dito naman sa pangalawa na paano sa Panginoon nakakatulong ang panalangin upang makapamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Tayo ay mga nanay. Meron na tayong mga, yung iba ko mapapalad na meron tayong kasama sa bahay. Yung iba ko talagang nanay lang po siya, na kailangan mo niya kasi kasuhin ang bahay. Kahit kung gano'n siya ka-busy, si Ate Lea, kahit gano'n siya ka-busy na lagi mo siyang nakakarating sa simbahan, hindi mo niya napapabayaan na asikasuhin ang kanyang mga anak. At alam mo ninyo na hindi niya ito hindi napapariwara ang kanyang mga anak at napagsisilbihan pa rin niya, bukod sa Diyos ay napagsisilbihan pa rin niya ang kanyang pamilya. At dito naman po sa nararanasan mo ba ang tatag ng bunga ng panalangin? Maaari mo bang ikwento ang iyong karanasan? Ako po kasi, sa fellowship ko, nakakatuwa akong experience namin dun sa akala ko ako lang mo yun na nakikipag-unahan ng good morning ko sa pag-type. So nalaman ko na si Ate Lea ganun din sa pag-type. So na-share din ni Ate na ganun din pala sila rin, nakikipag-unahan din sila sa mga sinusundan nila. So marami pala na may ganung experience. Pagkarin po na nababasa ko rin po yung mga nakasulat doon. Nung sa simula po, nakikita ko yung maraming prayer request. Maraming mong panalangin, maraming may sakit, pero na-observe ko ito, itong mga bandang huli, wala na po ako masyadong kasi nakikita ko na yun na mo ay mga nasagot na panalangin. Pero nakikita nyo, andun pa rin sila at nagpapasalamat. So, talagang ang malaking bagay mo yung fellowship, pag-aaral at panalangin. At sa panghuli po, maiksi lang po ang aming hindi mo namin napag-usapan kung sino mag-share, pero baka meron pa kung gusto mag-share. Pero ako kasi, ang mag-share ko lang mo talaga, ang Panginoon sa pagsagot ng ating panalangin. Hindi mo talaga hindi mo siya, kahit po, kasi alam ko, gasgas na mo yung aking testimony na kahit gano'ng kaliit, or gano'ng ka-imposible ang panalangin sa Panginoon, ito ay kanyang sinasagot. Isa nga sa mga prayer ko na parang sabi ko, nagdaan ako sa maraming pagsubok na unti-unti naramdaman ko na sinasagot ng panalangin ng Diyos ang aking panalangin. At sa bawat pagsubok na aking pagwawagian, ang sarap ng feeling. Kailangan po lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Sa iglesia, ang buhay ng iglesia, masaya po kasi po nararamdaman ninyo yung mga kapatiran po ay hindi kayo titingnan dahil sa kalagayan ng inyong buhay. Makikita niyo po doon na lahat ay umunawa, nagmamahal. Hindi ho nila tinitingnan yung nasa bilog. Ganun po. Ayun po yung ipinagpapasalamat po. Napakabait po ng kapatiran ng Marikina United Methodist Church dahil hindi po sila namimili
ng kalagayan. Ano ka sa buhay mo? Ako, ayun. Yun pong verse 10. Paano sa iyo nakakatulong ang panalangin upang makapamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos? Sa amin naman pong sa akin po, sa aking karanasan, bilang isang membro, sa amin pong kalagayan, kami po ay nasa squatter. Sa biyaya ng Diyos po, dahil ako po ay, ang lahi po namin ay lumaki talaga na mahirap na tao, pero ipinamuhay po namin ang aral at turo ng Diyos. Nasasalamin po sa amin na kami po ay meron talagang Kristo sa buhay namin. Iniingatan po namin na ang Panginoon ay mapupulaan dahil hindi ho matutuwa ang nanay at ang ate nena. Kaya po nagsusumikap kami na makita po sa amin na kami ho talaga ay may liwanag ng Diyos. Nabubuhay sa aral at turo ng Diyos. Ayun po. Sa verse 11 po, naranasan mo na ba ang tatag na bunga ng panalangin? Maaari mo bang ikwento ang iyong karanasan? Si Ate Mila po, ang kanya pong na-share, nung magkasakit po yung kanyang kabiyak, marami pong pag-opera, marami pong puro pera ho yun. Laboratory, CT scan, lahat po yun ay napakabigat ang pinagdaanan. Pero laging ang panalangin niya, Panginoon, gagawin po namin ang lahat, kahit mahirap, kahit napakalaki ng gastos, basta ibalik mo lang po ang lakas, ang buhay ng aking kabiyak. Dahil po siya ay isang mananampalataya, ibinigay po ng Diyos yun. Pinagkalooban si Mr. Toledo ng kalakasan. Muling nakasimba. Ang buong pamilya po ay nagsisimba. Doon po nakikita na kapag ikaw ay talagang may Kristo sa buhay mo, nandun, yumaya ka, umaakbay, nagtuturo ng mga bagay na ito una, ito pangalawa. Hindi ho kayo nasisiraan ng loob. Kasi po, ang Diyos ay gumagabay. Yumayakap at nagtuturo kung paano ang gagawin nyo. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat ang buong pamilya po ay laging nasa kapilya. Marami po akong nakikita na talagang kayang ako, anak, manugang. Nakakatuwa po na pagmasdan na tayo po ay napakalago na ngayon. Napakalago na po. Dumaan po kami nung pandemya. Napakahirap po ng pinagdadaanan. Bawal magsimba. Pero sabi po ni Aida, pagka nandun po sa simbahan, kahit po sinasad, bawal lumabas ang matanda. Lagi namin tinitingnan kung may simba na, kung pwede na. At dumating nga po sa punto minsan na naramdaman mo namin, meron po umaakay sa aming mga kapatid, palayo sa simbahan. Alam mo, nagpe-pray po kami. Pati po yung marami pong miyembro ang nalungkot. Pero po, napakabuti ng Diyos sapagkat muling bumalik po ang sigla ng simbahan po. At saka po, sinasabi po namin sa panalangin, kami pong mga natira doon lahat. Panginoon, pigilin mo na po yung paglabas ng tao. Sana po kung ano man po yung umalis, makabalik po sana. Ipihit mo po yung mga paa nila pabalik dito sa aming simbahan. At alam niyo po ba ang isang bagay na napakaganda? Dumating po ang Pastor Alcantara, ang pamilya, Pastor Rumen. Ano po, napaka-yaman po ng mga mensahe. Hindi po kayo aantukin sapagkat napakagaling po ng mga mensahe. Bawat linggo, bawat Webes. At ito po ay lubos namin ipinagpapasalamat sa Diyos. At nakita ko rin po ang miyembro. Ang miyembro po ay masiglang masaya sapagkat nakita po nila na may pinadala ang Panginoon na magbubuhay sa iglesia na ito. Salamat po, purihin ng Panginoon. Basta hindi ako nabubuhay ng puro panalangin. At naniniwala ako sa sitwasyon ng aming buhay ngayon na ginamit ng Panginoon na pamamaraan
na gaano ang kabigat ang pagsubok, tinuruan ako ng Panginoon na bawat nararanasan namin, idulog lahat sa Panginoon. Ultimo Good. Kaya ang dinadalangin ko po, lahat po ng nag-sign doon sa commitment to serve, ipanalangin po natin yung ating ikinumit kay Lord na magampanan natin ng buong puso at may kagalakan. Yun lang po. Ate Melda, yung kausap lang siya ni Pastor, mas bilang yung nabunot niya. Hindi naman inabot sa kanya yun, kundi siya yung bumunot. Diba? So, ramdam natin. Praise God. So, bago po natin ibigay ang floor kay Ate Gemma, awitin po muna natin yung ating sabi. Nga ni Ate Melda, yung kausap lang siya ni Pastor, mas bilang yung nabunot niya. Hindi naman inabot sa kanya yun, kundi siya yung bumunot. Diba? So, ramdam natin. Praise God. So, bago po natin ibigay ang floor kay Ate Gemma, awitin po muna natin yung ating Naka-video kayo. Smile, Mila! Smile po! Lahat ng ating na pag-usapan at na-share kanina at sana po ay mabigyan po ito ng katahunan. Okay, so... Kaya ni Lord Dahil yan. po naman po, nakaka-inspire kasi ang attendance natin ay 24 tayong lahat. At ang ating pong team ay, to be reminded again, dahil karamihan dito ay, baka ano na, moment of prayer reclaim, prayer review, ay, hindi pala, prayer revive. Prayer reclaim, prayer revive, prayer renew. Tama, no? Renew. At ang layunin ay sinamarize ko na rin po na ito ay upang muling pag-alagin ang ating buhay panalangin na rin. Thank you very much po sa napakaganda ngayon. Hindi lang basta buhay panalangin, kundi sa dalawang aspeto. Sa ating personal na buhay at sa ating corporate na buhay, sama-sama tayo nananalangin sa iisang iglesia. Yun po. Ngayon, kaninang umaga, yung unang part, pinagbubulo tayo ng mga dapat ipag-pray dito. At ang nakita ko yung reaction dito ay isa lang, halos yung mga na-encounter ko. Ang sabi nila, Prate, akmang-akma sa akin itong prayer na to. Di ba amazing? Umaga pa lang, dawang ko na,
banal na Espiritu ay naandito na sa atin. Diba? Nakakatuwa sapagkat walang violent reaction. Di ko hindi-expect tayo, bakit ito? Ganun. Election, ayun, akmang-akma sa akin sa kalagayan ko ngayon. Number 2, na activity natin ay nakarinig po tayo na lecture sa ating Sister Gemma Alcantara. Personally, sasabihin ko, wala lang iba pang pwedeng magsalita sa harapan ng mga kababaihan dito, kundi siya. Dahil sa ating tema, dahil sa kanyang mga pinagdaanan, inspirasyon ka sa amin, Sister Gemma. Maraming salamat po at ang kanyang lecture ay base po sa ating teksto sa Colossus 1, verses 9 to 12. At kung siya ay nagsisimula, napunod ako introduction ng pala yun, no? Introduction, okay. At sa introduction na ho, sa napakayamang introduction, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang number 1 na kailangan gawin ng bawat isa, at sorry, yun lang yung naisulat ko kanina, ay listen. Let us all listen. Makinig. Ay, makinig. Yan ang number 1 na rule sa atin. Makinig. At Sister Gemma, you are an inspiration. Thank you for your honesty, true to yourself, walang itinatago, nagpakatotoo ka base sa iyong mga patotoong narinig namin. At na-realize ko na hindi pala kami nag-iisa. Realidad, hindi tayo nag-iisa. You are God's transformed creation. An excellent example to all of us. Thank you very much po. At ang lahat ng napag-usapan,